Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, binarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Nang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo kaming patibayin ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas ng haspeng, sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayong lahat. Masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Magandang gabi po ng Huwebes sa inyong lahat. Huwebes ngayon at bisperas ng ating ibinubukod na araw, ang araw ng Biyernes, para sa maigting nating pakikipagniig sa mahal na poong Jesus Nazareno. Napadaan man lang kayo o nagsadya talaga, galing man kayo sa malapit o sa malayo, sinasalo po namin kayo sa inyong maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na atin ding tahanan. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Sa Mateo, Marcos at Lucas, ang pangalan niya ay nakalista bilang isa sa 12 mga apostoles. Naroon din siya sa Ascension. Lagi siyang kasama ni Felipe. Pero sa Juan ay hindi nababanggit ang kanyang pangalan. Sa halip Natanael ang tawag sa kanya. At sa binasa nating ebanghelyo, parang may pagdududa. Siyang nagtanong kung may nagmumula bang mabuti sa Nazaret. Ano kaya ang reputasyon ng Nazaret para sa kanila noon? Small town, maybe urban, rural pala. Liblib siguro. O kung ano pa man, mga notorious na mga nabalitaan nila, hindi natin alam. Pero sa kabila noon, tinawag siya ni Jesus na tunay na Israelita na hindi magdaraya. Paano raw siya nakilala? Ang sagot ni Jesus sa kanya, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Anong ginagawa niya doon sa ilalim ng puno? Hindi po natin alam. Baka sumilong lang. Pero maaaring nagre-review din, ano? Nagre-review, nag-aaral ng Torah. Sa bandang huli, nagpahayag din siya na ang kaharap nila ay ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Doble ito. Dobleng pagkilala sa kung sino ang kaharap nila. Bukod sa anak ng Diyos, tinawag rin niyang hari ng Israel. So, hindi lamang Nazareno o taga Nazareth,
kundi kung sino talaga siya. Ang totoo niyang pagkakakilanlan. At personalan po ang pagtawag sa kanya ng mahal na poong Jesus Nazareno. Tinawag siya sa kanyang pangalan. Hindi siya basta nasa lubong lamang, naglalakad ang Panginoon. Nasa lubong siya, hindi ganon. Tinawag siya. Nakita na niya bago pa man siya nakasalamuha. Kumbaga sa lingwahe natin ngayon, naispata na. Naispata na. Kaya alam na niya na, ito, tatawagin ko ito. Ano po kaya ang nakita niya sa kanya? Kailangan po ng kaunti kasing sinseridad at kabukasan ng puso para ma-recognize sa sarili na ang dati mong honest opinion tungkol sa iba ay mali pala. So maaaring ito ang nakita ng poong Jesus Nazareno sa kanya. Yung kanyang sinseridad at kabukasan ng puso. Bagamat may prejudice siya nung una. Pero yung prejudice pa lang yun ay hindi totoo. Kaya nga prejudice. Umaandar lamang sa kanyang kaisipan. At ang objective reality at kung sino talaga siya, tell otherwise. Iba ang sinasabi. So magandang pamamaraan din ito para i-check natin kung tama ba ang ating mga perspektiba sa buhay. Ang atin bang iniisip, ito ba ang objective reality? Ito rin ba ang common na iniisip ng iba na nakakakita nang hindi natin nakikita? O baka atin lamang ito? Bit-bit natin kasi kung paano tayo nahubog ng sarili-sarili nating mga paniniwala, kung paano tayo nasanay. Katulad niya, bago pa niya na-meet si Jesus, ang alam niya ay baka nga walang mabuting nanggagaling kung saan siya nanggaling. Kaya yun ang nasabi niya. Nanggagaling siya sa kanyang preconceived notion ng Nazareth. Kaya yun ang lumabas sa kanyang bibig. Paano natin iingatan kung ano ang lumalabas sa ating bibig? Titingnan natin kung saan tayo nanggagaling. Ano yung humubog sa atin? Ano yung tape na nagro-roll sa ating memory kapag may na-encounter tayong kakaiba sa ating kinasanayan? At baka maiko-correct yung ating distorted thought. So kung yun ang ating issue, marami tayong distorted thought, baluktot ang pag-iisip natin sa iba at sa ating sarili, ay di doon din natin aayusin. Papalitan lang natin ng tama at malusog na pag-iisip yung na-identify natin o napangalanan natin na pilipit na pagkaunawa o pagkaintindi. Dahil mas marami pa pala na maaaring makita at masaksihan kaysa doon sa umaandar sa ating memory. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, ma-pick up nawa natin, maibangon natin ang ating sarili mula sa sarili nating mga prejudices at makita natin ang mukhaan kung ano ba ang tunay na katauhan ng sa ating humaharap at kung paano nila tayo hinaharap. So hindi man niya pagtatuan,
may hikaw sa ilong, tirik ang buhok, payat na payat. Pag humarap sa atin, huhusgahan na kaagad natin. Naku, adik ito. Sa dinami-dami ng aking makakaharap, ito pa. Yun, ano? So, huhulihin natin ang ating sarili. Kung umaandar na ba yung dati nating tape, yung ating prejudices, at pag nahuli natin ang ating sarili, aarestuhin natin ang ating sarili, ibig sabihin, titigilan natin. Teka muna, baka naman hindi siya addict. Oh. Tapos, kaya pala lumapit sa'yo, Father, alam mo, nabalitaan ko na magandang inyong ginagawa. Diyan sa likod, tuwing Huwebes, nagpapakain daw kayo ng mga nagugutom. Gusto ko po lamang sanang tumulong. Tutulong pala sa isip mo, adik. So ayun ano, pag merong encounter na ganon, nabantayan mong iyong sarili, arrest yourself at bigyan ng pagkakataon kung sino, kung ano ang tunay na katauhan ng lumalapit sa iyo, mga kapatid. Mamalayan din nawa natin kung paano tayo tumutugon at kung saan ang gagaling ang ating pagtugon. Gaya ni Natanael o ni Bartolome, matalikdan dinawa natin ang mga maladaptive na pamamaraang bitbit natin sa pagtingin sa kasalukuyan. Yung pong maladaptive, ibig sabihin, nanggaling sa kung saan pa. Experience mo noon, negatibo. Pagharap mo sa sitwasyon ngayon, parehong sitwasyon, binitbit mo yung experience mo noong negatibo, dinala mo ngayon, akala mo na doon ka pa sa nakaraan. Pero ang ngayon, dito, ay iba sa kung ano man ang negatibo mong na-experience noong nakaraan. Makadevelop din nawa tayo ng kalooban na generous. Yung magbigay ng pagkakataon. Dahil tayo man ay walang sawang binibigyan ng mga second chances. Mayakap din nawa natin kung ano lamang ang ibinubunsod ng ngayon dito. At ito po ang magbubukas ng ating kalooban para ma-welcome natin ng bukas palad ang makikita nating mga bagay na higit kaysa rito. All we have to do is to come and see. The best is yet to come. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala. Binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan
at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway makabahagi sa kalwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo rin kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayong lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang inyong nakayanan at ang aking inihahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito
magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng tanang mga obispot kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Juan Bautista, ni San Bartolome, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Amang atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Maghangad po kayo't gawin sa isa't isa araw-araw ang kapayapaan. Peace to you. Peace to you. Peace to you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at ang bulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Bartolome ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni Apostol San Bartolome. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,